Ang mga bituin sa langit ay tila mga butil ng asin na nakakalat sa itim na telo ng kalawakan. Sa gitna ng malamig na hangin ng Disyembre, nararamdaman ko ang bawat hinga ng aking kaibigan. Siya si Miguel, ang aking matalik na kaibigan mula pagkabata. Kasama ko siya sa lahat ng kalokohan at pakikipagsapalaran. Ngayong gabi, kami ay naglalakad sa kakahuyan, patungo sa isang lugar na tila ba tinatawag kami ng mahiwagang bulong ng hangin. Bakit ba natin ito ginagawa, Ana? Tanong ni Miguel habang tinatakpan ang kanyang mga kamay laban sa lamig. May narinig akong kwento mula kay Lolo Pedro, sagot ko, habang pinipilit kong hindi manginig ang aking boses sa lamig. Sabi niya, may isang puno dito na namumulaklak tuwing taglamig at ang mga bulaklak nito ay may kapangyarihang magbigay ng pag-asa. Napatigil si Miguel at tiningnan ako ng diretso sa mata. Hindi mo ba naiisip na baka isang alamat lang iyon? Ngumiti ako. Minsan, ang mga alamat ay may bahid ng katotohanan. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa marating namin ang isang maliit na clearing. Doon, sa gitna ng kalagitnaan ng taglamig, ay ang puno. Ang mga sanga nito ay hubad at tila ba walang buhay. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng buwan, may kakaibang ningning sa paligid nito. Ana, tingnan mo, biglang sigaw ni Miguel sabay turo sa puno. Sa aking paglapit, napansin ko ang isang maliit na usbong ng bulaklak na sumisilip mula sa isang sanga. Ang kanyang mga talulot ay tila yari sa kristal, nagliliwanag sa ilalim ng buwan. Akala ko ba taglamig ngayon? Bakit may bulaklak? Tanong ni Miguel na puno ng pagtataka. Siguro nga, totoo ang kwento ni Lolo Pedro. Sagot ko, hindi pa rin makapaniwala sa aking nakikita. Ang aming mga mata ay napako sa bulaklak, tila ba hinahatid kami sa isang mahiwagang mundo. Sa mga sumunod na araw, bumalik kami sa puno upang alagaan ito. Nagdala kami ng tubig at mga pataba at sinigurado naming hindi ito mapinsala ng lamig. Ang bawat pagbisita ay parang isang ritual, isang pagkakataon upang palakasin ang aming pagkakaibigan. Ngunit habang tumatagal, may napansin akong kakaiba. Si Miguel, na dati puno ng saya at sigla, ay tila ba nagbabago. May mga pagkakataon na tila ba wala siya sa kanyang sarili na parang may iniisip na malalim. Miguel, okay ka lang ba? Tanong ko minsan habang kami nag-aalaga ng puno. Oo, bakit mo naitanong? Sagot niya, ngunit ang kanyang mga mata ay tila ba may tinatago. Hindi ko na siya pinilit pa, ngunit sa aking kalooban, may kaba. Ano kaya ang lihim na itinatago ng puno? At ano ang nangyayari kay Miguel? Isang gabi, habang kami nasa ilalim ng puno, may narinig kaming kaluskos. Napalingon kami at nakita ang isang anino na mabilis na dumaan sa aming tabi. Nagtayuan ang aming mga balahibo sa kaba. Sino o ano iyon? May ibang tao bang nakakalam ng aming lihim? Sa gitna ng kadiliman, narinig ko ang boses ni Miguel nanginginig sa takot. Ana, hindi tayo nag-iisa. Ako si Mira at kasama ko ang matalik kong kaibigan, si Lino. Sa unang bahagi ng kwento, natagpuan namin ang isang puno sa gilid ng aming maliit na nayon. Isang puno na tila kakaiba dahil namumulaklak ito kahit sa gitna ng taglamig. Sa aming pag-uusap, naisip naming alagaan ito dahil tila ito ay isang simbolo ng pag-asa at katatagan sa kabila ng mga pagsubok ng kalamigang dala ng panahon. Ang unang linggo ng taglamig ay nagdala ng malamig na hangin at mga patak ng ulan na unti-unting naging yelo. Sa kabila nito, araw-araw kaming bumibisita ni Lino sa puno. Naging bahagi na ng aming araw ang pagtingin kung may mga bagong bulaklak na sumibol o kung may mga dahon na nalagas. Wala kaming kaalam-alam kung anong uri ng puno ito, ngunit ang misteryo nito ang nagpasigla sa amin. Sa bawat pagdaan ng araw, mas lalo kaming humanga sa kakayahan nitong magpatuloy sa pamumulaklak. Isang umaga, habang naglalakad kami patungo sa puno,
Napansin namin na tila mas malamig ang hangin kaysa sa nakaraang mga araw. Ang langit ay nagbabadya ng mas matinding ulan at nyebe. Inabot namin ang aming destinasyon at laking gulat namin nang makita ang ilang mga bulaklak na tila nalanta. Ang taglamig ay naghatid ng hamon na tila hindi kayang lampasan ng puno. Mira, paano kaya natin matutulungan ang puno? Tanong ni Lino habang hinahaplos ang isa sa mga nalantang bulaklak. Pinag-isipan ko ang aming sitwasyon. Wala akong karanasan sa pag-aalaga ng puno, lalo na sa ganitong kondisyon. Pero hindi kami maaaring sumuko. Ang puno ay naging simbolo ng aming pagkakaibigan at ang pagkukup namin dito ay parang pag-aaruga rin sa aming samahan. Lino, subukan nating gumawa ng paraan para protektahan ito mula sa malamig na hangin. Pwede tayong maglagay ng mga sanga at dahon sa paligid nito para kahit paano ay makabuo ng proteksyon. Mungkahi ko. Agad kaming nagsimula sa aming plano. Nagtulungan kami sa pag-ipon ng mga sanga at dahon mula sa mga kalapit na puno. Hindi naging madali ang aming gawain, lalo na't ang malamig na hangin ay tila bumabalot sa amin ng yelo. Ngunit sa kabila ng hirap, hindi kami nagpatinag. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang aming pag-aalaga. Sinubukan namin ang iba't ibang paraan upang mapanatiling buhay ang puno. Nagdala kami ng mga tela na pwede naming ibalot sa mga sanga nito. Naglagay rin kami ng mga bato sa paligid ng ugat nito, umaasa na makakatulong itong mapanatili ang init sa lupa. Ngunit isang gabi, nagising ako sa ingay ng hangin na tila may dalang bagyo. Ang ulan ay bumuhos ng malakas at ang ingay ng mga sanga sa labas ay tila musika ng kalamidad. Kinabukasan, nagmamadali akong pumunta sa puno kasama si Lino. Ang aming kinatatakutan ay natupad. Ang puno ay tila nagdurusa. Maraming bulaklak ang nalagas at ang mga sanga nito ay bahagyang nakabaluktot. Hindi namin alam kung sa kabila ng aming pagsisikap ay may pag-asa pa itong makabawi. Sa kalagitnaan ng aming pag-aalala, isang matandang lalaki ang lumapit sa amin. Hindi namin siya kilala, ngunit tila siya ay may alam sa puno. May dala siyang maliit na banga na puno ng lupa at mga halamang gamot. Ang puno na ito ay hindi karaniwang puno, sabi ng matanda habang hinahaplos ang isa sa mga sanga. Ito ay puno ng panalangin at ang mga bulaklak nito ay sumisibol mula sa mga dasal ng may mabuting puso. Nagulat kami sa kanyang sinabi. Puno ng panalangin, hindi kami makapaniwala. Ngunit sa kabila ng aming pagdududa, may kung anong umusbong na pag-asa sa aming mga puso. Subukan ninyong ipagdasal ang puno, patuloy ng matanda. At sa pagdating ng tamang panahon, makikita ninyo ang himala. Kami ni Lino ay nagkatinginan. Hindi namin alam kung ano ang mangyayari. Ngunit sa kabila ng lahat, sinubukan namin ang mungkahi ng matanda. Sa gitna ng malamig na hangin, sa harap ng puno, sabay kaming nagdasal. Ang aming mga dasal ay puno ng pag-asa at hiling na ang puno ay makabangon mula sa matinding pagsubok. Sa aming pag-uwi, naiwan kami ng mga tanong sa aming mga isipan. Totoo nga kaya ang sinabi ng matanda? May pag-asa pa bang bumangon ang puno sa kabila ng matinding taglamig? Habang naglalakad palayo, naramdaman namin ang malamig na hangin na tila may dala pa ring misteryo. Ngunit sa kabila nito, ang aming mga puso ay puno ng pag-asa at pananampalataya sa kapangyarihan ng panalangin. Ngunit hindi namin alam na ang tunay na pagsubok ay darating sa mga susunod na araw. At doon nagsimula ang aming kwento patungo sa isang hindi inaasahang twist. Ang malamig na hangin ng taglamig ay tila bumabalot sa buong paligid, isang paalala na ang panahon ng pagyelo ay narito na. Ngunit sa kabila ng lamig, ang aming munting hardin ay puno pa rin ng pag-asa. Ako si Lila at ang aking matalik na kaibigan na si Tomas ay nakatayo sa tabi ko. Pareho kaming nakatingin sa punong aming inalagaan mula pa noong tag-init.
Ang punong ito ay hindi ordinaryo. Ito'y isang punong namumulaklak sa taglamig, isang pambihirang tanawin na nagbibigay ng liwanag sa madilim na mga araw ng Disyembre. Sa kabila ng malamig na paligid, ang mga bulaklak nito ay malarosas, tila mga bituin na kumikinang sa gabi. Ang bawat talulot ay parang may kwento, isang misteryo na nag-uudyok sa amin na alamin pa ang tungkol sa punong ito. Napakaganda talaga ng mga bulaklak, Lila, wika ni Thomas habang siya'y nakahawak sa isang sanga. Sino ang mag-aakalang sa taglamig pa ito mamumulaklak? Oo nga, Tomas, tugon ko. Parang isang himala, pero alam mo ba, naisip ko kung ano ang maaring maging lihim ng puno na ito. Nagsimula kaming mag-isip kung paano namin maaalagaan pa ng mas maayos ang puno. Sa aming pag-uusap, napansin namin na may kakaibang ningning sa mga bulaklak na tila ba may sariling liwanag. Isang pangitain na nagbigay sa amin ng pag-asa sa kabila ng malamig na panahon. Isang umaga, habang ang hamog ay bumabalot sa lupa, may napansin kaming kakaiba. May isang matandang lalaking nakatayo malapit sa puno, nakatingin sa mga bulaklak na parang may hinahanap. Hindi namin siya kilala, ngunit ang kanyang presensya ay tila may gustong iparating. Lumapit siya sa amin at sa aming pagtataka, nagpakilala siya bilang si Mang Renato, isang dating hardinero sa bayan. Ito ay isang pambihirang puno, wika ni Mang Renato. Mayroon itong lihim na hindi alam ng marami. Nagulat kami sa kanyang sinabi. Ano ang maaaring lihim ng punong ito? Ang kanyang mga mata ay puno ng kuwento at tila ba isang mahalagang mensahe ang nais niyang iparating. Hinikayat niya kaming alamin ang kasaysayan ng puno kung paano ito napunta sa aming hardin. Sa pagsasaliksik namin, nalaman namin na ang puno ay itinanim ng kanyang lolo na isang manggagamot. Ang mga bulaklak nito pala ay may kakayahang makapagpagaling ng karamdaman, isang lihim na itinago sa mga henerasyon. Hindi namin inasahan na ang punong inalagaan namin ay may ganitong kapangyarihan. Ngunit sa likod ng kagandahan nito, may panganib. Ang paggamit ng bulaklak ng hindi wasto ay maaaring makasama isang babala na ibinigay ni Mang Renato. Kailangan ng tamang kaalaman at pag-iingat upang magamit ang benepisyo nito ng tama. Habang sinasabi ni Mang Renato ang tungkol sa puno, isang kakaibang damdamin ang bumalot sa akin. Ang punong ito ay hindi lamang isang halaman. Ito'y isang simbolo ng pag-asa at responsibilidad. Ngayon, nauunawaan namin na ang aming pag-aalaga ay hindi lamang para sa kagandahan, kundi para sa mas malaking layunin. Sa bawat araw na lumilipas, mahigpit kong pinanghahawakan ang responsibilidad na ito. Ang aming pagkakaibigan ni Tomas ay mas tumibay dahil sa aming bagong natuklasan. Ang puno ay naging sentro ng aming mga pangarap, isang paalala na sa kabila ng taglamig, may bagong umaga na darating. Ngunit isang gabi, habang kami nag-uusap sa ilalim ng mga bituin, may narinig kaming kakaibang ingay. Isang grupo ng mga taong hindi namin kilala ang papalapit sa aming hardin. Sa kanilang mga kamay ay may mga kagamitan, tila ba may balak silang kunin ang punong namumulaklak. Anong gagawin natin, Lila? Tanong ni Thomas halatang nag-aalala. Hindi ko alam ang sagot. Ang aming lihim ay tila nalaman na ng iba at ang punong inalagaan namin ay nasa panganib. Sa kabila ng takot, isang ideya ang pumasok sa isip ko. Kailangan naming protektahan ang puno, ngunit paano? Habang papalapit ang grupo, isang liwanag mula sa mga bulaklak ang bumalot sa paligid. Ang mga taong papalapit ay tila napatigil, namangha sa kakaibang tanawin. Sa kanilang mata ay may pagkamangha at sa isang iglap ay tila nagbago ang kanilang balak. Ngunit alam namin na hindi ito sapat. Kailangan naming mag-isip ng paraan para masigurong ligtas ang puno,
hindi lamang mula sa mga tao kundi pati na rin sa kamangmangan na maaaring makasama sa kapangyarihan nito. Hindi ko pa alam ang kasagutan, ngunit sa gabing iyon, alam kong ang punong namumulaklak sa taglamig ay may mas malaking papel na gagampanan. Ang aming pagkakaibigan at ang puno ay nasa isang bagong yugto at ang bawat hakbang ay puno ng misteryo. Hanggang sa susunod na kabanata, ang aming kwento ay patuloy na maghahanap ng sagot sa lihim na bumabalot sa punong ito. Sa kabila ng makapalan na niyebe at malamig na hangin, ang aming pagkakaibigan ni Marta ay tila isang apoy na patuloy na nagbibigay init sa aming mga araw. Simula nang magpasya kaming alagaan ang punong namumulaklak sa taglamig, naging bahagi na ito ng aming pang-araw-araw na buhay. Ang bawat pagbisita sa puno ay tila isang seremonya. May kasamang dasal, pag-asa, at munting mga usapin tungkol sa mga pangarap namin. Isang umaga, habang papunta kami sa lugar kung saan nakatanim ang puno, nagsimula akong magkwento kay Marta tungkol sa isang kwentong narinig ko mula sa aking lolo. Alam mo ba, sabi ko, ang sabi ni lolo, may mga puno raw na namumulaklak lamang kapag sila'y naririnig at nadarama na may tunay na nagmamahal sa kanila. Ngumiti si Marta. Kaya siguro namumunga ang mga puno sa hardin namin kahit hindi pa panahon. Siguro'y nararamdaman ng mga ito ang pagmamahal ni nanay at tatay. Nang makarating kami sa lugar, agad kaming pumunta sa puno. Tila ba ito'y naging mas malapit sa amin kahit pa sa totoo'y nanatili itong tila natutulog sa ilalim ng niyebe. Sa kabila ng kawalang pag-usbong, hindi namin ito iniwan. Sa halip, mas pinagtibay pa namin ang aming pangako na alagaan ito. Nagdala kami ng ilang pataba at masisilungan para sa puno, kahit pa ang mga ito'y tila walang saysay sa gitna ng taglamig. Ngunit ang aming pag-aalaga ay hindi lamang pisikal. Tuwing nagtatagpo kami, lagi naming kinakausap ang puno. Binabahagi namin ang aming mga lihim, ang mga pangarap namin sa buhay at maging ang mga kalungkutan. Naging tagapakinig namin ito, isang tahimik ngunit palaging naroon. Isang araw habang sinisilip ko ang puno, napansin kong parang may kakaibang nangyayari. Marta, tingnan mo ito, sabi ko sabay turo sa isang bahagi ng puno na tila may munting usbong. Sa unay hindi kami makapaniwala. Sa gitna ng taglamig, sa kabila ng malamig na hangin at niebe, may isang munting usbong na tila ba nagsisilang ng pag-asa. Ito na ba ang hinihintay natin? Tanong ko kay Marta. Nagningning ang mga mata ni Marta. Oo, sa tingin ko ito na nga. Ngunit paano nangyari ito? Taglamig pa rin. Sa kabila ng aming tuwa, nanatili ang isang katanungan sa aming isipan. Paano nga ba nagawa ng munting usbong na bumangon sa gitna ng taglamig? Ano ang lihim ng punong ito? Sa mga sumunod na araw, patuloy naming binantayan ang usbong. Nagsimula kaming magdala ng mga libro para sa aming pag-aaral at magpatuloy sa pag-uusap sa ilalim ng puno. Ang aming pagkakaibigan ay mas lumalim at ang puno'y tila naging simbolo ng aming pinagsasaluhang mga pangarap. Ngunit isang umaga nang kami bumalik sa lugar, nagulat kami sa aming nakita. Ang munting usbong ay tila ba naglaho at ang punong dati puno ng pag-asa ay mistulang bumalik sa pagiging tahimik at natutulog. Marta, anoong nangyari? Tanong ko na may halong pagkadismaya. Hindi ko alam, sagot ni Marta habang tila may luha sa kanyang mga mata. Ngunit hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Alam kong may dahilan ang lahat ng ito. Sa kabila ng naglaho na usbong, hindi namin iniwan ang puno. Patuloy naming ginampanan ang aming pangako. Patuloy kaming nagbigay ng oras at pagmamahal dito. Sa kabila ng taglamig, sa kabila ng kawalang kasiguraduhan, nanatili kami. Hanggang sa isang araw, habang kami nag-uusap sa ilalim ng puno, may narinig kaming kakaibang ingay mula sa ilalim ng lupa.
isang munting pag-ugong na tila ba bumabalot sa paligid. Marta, narinig mo ba iyon? Tanong ko habang ang puso ko'y tila ba tumitibok ng mas mabilis. Tumango si Marta at sabay naming sinilip ang puno. Sa aming pagkagulat, ang lupa sa paligid ng puno ay tila ba gumagalaw. At bago pa kami makapag-isip kung ano ang nangyayari, isang malaking ugat ang biglang umusbong mula sa ilalim. Lumaganap ito sa paligid na tila ba naglalakad. Marta, ano ito? Tanong ko, habang ang takot at pagkamangha ay sabay na bumabalot sa akin. Ngumiti si Marta, ngunit may halong pag-aalala sa kanyang mga mata. Hindi ko alam, pero sa tingin ko'y may mas malalim na lihim ang puno kaysa sa inaakala natin. Sa gitna ng taglamig, sa gitna ng kawalang kasiguraduhan, isang bagong misteryo ang bumalot sa aming kwento. Ano nga ba ang tunay na lihim ng punong ito? At ano ang dala ng misteryosong ugat na tila ba may sariling buhay? Ang aming pag-aasam at pag-aalaga ay tila ba nagbunga ng isang kabanata na puno ng misteryo at pag-asa. Sa kabila ng takot, alam naming ang punong ito ay may mas malalim na kwento na kailangan naming tuklasin. Sa umagang bumungad sa amin, damang-dama ang malamig na simoy ng hangin na tila may daladalang mga bulong ng pag-asa. Ako si Lila at kasama ko ang aking matalik na kaibigan na si Arvin sa isang misyon na mag-alaga ng isang puno na namumulaklak sa gitna ng taglamig. Sa kabila ng nakapangingilabot na lamig, ang puno ay nananatiling isang simbolo ng pag-asa at pagtitiis. Matapos ang ilang linggong pagkalinga, pagtatanim ng mga binhi at pagdarasal na sana'y magtagumpay kami, unti-unti naming nararamdaman na may nagbabago sa paligid. Ang mga sanga ng puno ay tila nagsisimula nang magpakita ng mga maliliit na puting bulaklak. Hindi ko maiwasang mapaluha sa tuwa habang pinagmamasdan ang mga mumunting bulaklak na parang mga bituing bumababa mula sa langit. Arvin, tingnan mo, sigaw ko habang mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Umuusbong na ang mga bulaklak. Ngumiti siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan. Ito na ang simula, Lila. Nagsisimula na ang lahat ng ating pinaghirapan. Ngunit sa kabila ng aming saya, may kung anong bumabagabag sa akin. Sa bawat araw na nagdaan, ang puno ay tila nagiging mas misteryoso. Minsan, nararamdaman kong may tinig na bumubulong sa hangin na para bang may nais itong ipahiwatig. Isang gabi, habang kami ay nagbabantay sa tabi ng puno, naramdaman namin ang kakaibang pagyanig ng lupa. Nagkatinginan kami ni Arvin, parehong nagtataka sa kung ano ang nangyayari. Biglang bumukas ang lupa sa ilalim ng puno at mula rito ay lumitaw ang isang liwanag na tila isang portal. Lila, ano ito? Tanong ni Arvin habang ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sa gitna ng aming pagtataka, naramdaman namin ang tila paghatak ng liwanag na parang inaanyayahan kaming pumasok sa loob. Nang hindi na kami nagdalawang isip, sabay kaming humakbang patungo rito. Sa loob ng portal, nagulat kami sa aming nakita. Isang mundo na puno ng kulay, puno ng mga puno at halaman na hindi namin kailanman nakita sa aming lugar. Ang mga bulaklak ay nagsasayaw sa hangin, ang mga ibon ay nag-aawitan, at ang buong paligid ay tila isang paraiso. Ngunit sa gitna ng kagandahan, may isang matandang nakaupo sa ilalim ng isang puno, nakatingin sa amin. Maligayang pagdating, mga batang tagapag-alaga, sabi ng matanda. Ang kanyang tinig ay puno ng kabaitan. Alam ko ang inyong ginawa at nais ko kayong pasalamatan. Ano po ang lugar na ito? Tanong ni Arvin habang kami ay lumalapit sa kanya. Ito ang mundo kung saan ang lahat ng puno ay may buhay na hindi mo makikita sa inyong mundo. Ang inyong puno ay isa sa mga pinto patungo rito. Paliwanag ng matanda. Sa tuwing taglamig, ang puno ay namumulaklak
upang ipakita sa inyo ang mga hiwagas na nagkukubli sa likod ng kanyang mga sanga. Nagulat kami sa kanyang sinabi, ang puno pala ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa aming inaasahan. Ito ay isang tagapag-ingat ng mga lihim ng kalikasan, isang simbolo ng pag-asa at pagtitiis sa kabila ng malamig na panahon. Ngunit habang kami ay nag-uusap, naramdaman namin ang paggalaw ng hangin na tila may babala. Ngunit tandaan ninyo, dagdag ng matanda, ang mundo ninyo at ang mundong ito ay magkaiba. Sa oras na bumalik kayo, kailangan ninyong isara ang portal upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng dalawang mundo. Napatingin kami ni Arvin sa isa't isa. Alam naming malapit na ang oras ng aming pagbalik. Ngunit paano namin isasara ang portal? Ang tanong na ito ay nag-iwan ng takot sa aming mga puso. Habang kami ay nagbabalik sa aming mundo, bitbit ang bagong kaalaman at ang pangakong iingatan ang lihim ng puno, naramdaman namin ang kakaibang init sa aming mga kamay. Ang bulaklak na hawak namin ay nagsimulang umusbong at sa loob nito ay naroon ang isang maliit na susi. Ang susi ay tila simbolo ng aming responsibilidad. Ngunit bago namin maipaliwanag ang lahat ng nangyari, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang portal ay nagsimulang magsara, ngunit hindi kami sigurado kung paano ito ganap na isasara. Ang susi ba ang solusyon? Ang tanong na ito ay nanatiling nakabitin sa hangin habang ang puno sa aming harapan ay patuloy na namumulaklak, tila nag-aantay ng aming susunod na hakbang. Habang kami ay nagbabalik sa aming tahanan, ang puso namin ay puno ng pag-aalala at pag-asa. Ang puno ay nananatiling misteryoso at ang lihim na aming natuklasan ay isang responsibilidad na dapat naming pangalagaan. Ngunit paano namin isasara ang portal? Ang sagot ay tila nasa amin na, ngunit kailangan pa namin itong tuklasin. Ang gabi ay naging saksi sa aming mga pangarap at takot. Sa likod ng puno, ang mundo ay patuloy na nagbabago at kami ay naging tagapag-alaga ng kanyang lihim. Ngayon, ang tanong ay, paano namin maisasara ang portal? Ang sagot ay nananatiling isang misteryo, isang hamon na dapat naming harapin. Mula sa isang maliit na bintana ng aming bahay, tanaw ko ang hardin kung saan nakatanim ang punong aming inaalagaan. Kasama ko si Lila, ang matalik kong kaibigan, sa bawat hakbang ng aming pag-aalaga sa puno. Sa unang tingin, tila imposibleng mamulaklak ang punong ito sa taglamig, ngunit sa aming pananampalataya at tiyaga, naniniwala kaming may magaganap na himala. Alam mo, minsan iniisip ko kung may mangyayari talaga dito, sabi ni Lila habang nagwawalis ng tuyong dahon sa paligid ng puno. May himig ng pag-aalala at pag-aalangan sa kanyang boses na hindi ko maikakaila. Napatingin ako sa kanya, nakikita ko ang parehong pagdududa sa kanyang mga mata na matagal ko nang nararamdaman, ngunit pilit kong itinatago. Minsan, naiisip ko rin yan, sagot ko, sinisikap na maging matatag sa kabila ng nararamdaman. Pero naalala mo ba kung paano tayo nagsimula? Buo ang loob natin noon, kaya't kailangan natin itong ipagpatuloy. Tumango si Lila, ngunit may bakas ng pag-aalinlangan pa rin sa kanyang mga mata. Naaalala ko ang unang araw na nakita namin ang puno. Ito'y tila isang patay na kahoy na nakatanim sa isang sulok ng hardin. Walang sino man ang nagbigay pansin dito, maliban sa amin. Sa aming mga mata, ito'y may potensyal na maging maganda at mahalaga. Sa paglipas ng mga buwan, sinikap namin itong alagaan. Bawat araw ay may bagong hamon mula sa malamig na hangin na tila humahadlang sa paglago nito hanggang sa mga insektong patuloy na umaatake sa mga dahon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi kami sumuko. Sa halip, nagpatuloy kami sa pag-aalaga. Nagtatanim ng pag-asa sa bawat patak ng tubig na ibinuhos namin. Hindi ba't may mga kwento na nagsasabing ang mga puno ay namumulaklak kahit sa pinakamatindi ng taglamig?
Tanong ko kay Lila, pilit na binubuhay ang aming pag-asa. Ang kailangan lang ay ang tamang panahon at tamang pag-aalaga. Tumango siya, ngunit tahimik. Alam naming hindi lahat ng kwento ay nagtatapos ng maganda. Ngunit sa aming mga puso, umaasa kami na ang kwento ng punong ito ay magiging iba. Habang papalapit ang gabi, nagpasya kaming umupo sa ilalim ng puno. Ang lamig ng hangin ay nagdadala ng kakaibang pakiramdam. Hindi komportable ngunit may kasamang pag-asa. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga bagay-bagay, mga pangarap na tila abot kamay ngunit malayo pa rin sa realidad. Ano kaya kung hindi ito mamulaklak? Biglang tanong ni Laila na tila pumukaw sa katahimikan ng gabi. Napatingin ako sa kanya at naramdaman ko ang bigat ng tanong na iyon. Sa loob ng ilang segundo, hindi ko alam kung paano sasagutin. Kung hindi ito mamulaklak, baka may ibang plano para sa puno. Sagot ko, pilit na pinapawi ang kanyang pag-aalala. Baka may ibang bagay na ibibigay ito na hindi natin inaasahan. Sa pag-uusap na iyon, naramdaman ko ang pag-aalinlangan sa aming mga puso. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may kakaibang saya sa aming mga mata. Sa kabila ng lamig, sa kabila ng pag-aalinlangan, nananatili ang aming pag-asa. Bigla, narinig namin ang isang kaluskos mula sa likod ng puno. Mabilis kaming tumingin at nagulat sa aming nakita. Isang maliit na usbong, tila nagkakaroon ng kakaibang liwanag sa ilalim ng buwan. Hindi kami makapaniwala, ngunit naroon ito, isang tanda na may pag-asa pa. Siguro, ito na yon, sabi ni Lila, na ang boses ay puno ng tuwa at pagkamangha. Napatingin ako sa kanya at sa isang iglap, nawala ang lahat ng aming pag-aalinlangan. Ang punong inalagaan namin ng matagal ay nagbigay ng bagong pag-asa. Ngunit, sa likod ng aming kasiyahan, may isang kakaibang pakiramdam na hindi ko maalis. Habang nagmamasid sa usbong, may napansin akong tila anino sa likod nito. Isang bagay na hindi ko maipaliwanag, ngunit naroon. Bakit parang may kakaiba? Bigla kong tanong, pilit na binibigyang pansin ng anino. Napatingin si Lila sa akin at sa unang pagkakataon, pareho naming naramdaman ang kakaibang presensya. Sa gitna ng aming kasiyahan, may isang bagay na hindi inaasahan. Sa ilalim ng puno, sa likod ng maliit na usbong, may misteryo na naghihintay na matuklasan. Sa pag-aalaga namin sa puno, may bagong kwento na nagsisimula, isang kwento na hindi namin inaasahan. Sa kalagitnaan ng taglamig, ang buong paligid ay balot ng malamig na hangin at tila walang buhay. Ngunit sa kabila ng pagyeyelo ng lupa, kami ni Lila ay patuloy na nag-aalaga sa aming punong namumulaklak. Hindi ko mawari kung bakit, pero may kakaibang sigla sa aming ginagawa tuwing dinadalaw namin ito. Parang may lihim na kasiyahan sa pag-aalaga sa isang bagay na tila walang pag-asa sa ganitong kalagayan ng panahon. Alam mo, Marco, sabi ni Lila habang inaayos niya ang mga tuyong dahon na humaharang sa paligid ng puno. Ang punong ito ay parang tayo. Kahit malamig at mahirap, patuloy pa rin tayong lumalaban. Napangiti ako sa kanyang sinabi. Totoo nga, madalas na binabaliwala ang aming mga pagsisikap. Parang ang punong ito na tila wala ng kakayahang mamulaklak. Ngunit sa aming mga puso, may pag-asa pa rin na isang araw, makikita namin ang resulta ng aming mga pinaghirapan. Sa bawat araw na dumadaan, ang pag-aalaga sa puno ay naging bahagi na ng aming buhay. Nagdadala kami ng tubig mula sa maliit na ilog na malapit sa aming bayan. Kahit na ang pagigib ay nagdudulot ng paminsang sakit sa aking likod dahil sa lamig, hindi kami tumitigil. Pinag-uusapan namin ang mga pangarap namin habang dinidilig ang punong tila na tutulog sa ilalim ng makapal na yelo. Isang umaga, habang papunta kami sa puno, napansin namin na may kakaibang nangyayari. Ang mga maliit na usbong ay nagsimulang lumitaw sa mga sanga nito. Hindi kami makapaniwala. Sa gitna ng taglamig, may buhay na nagmumula sa puno.
Nagsimula kaming magpalakpakan at magtatalon sa tuwa. Ang aming pinaghirapan ay nagbunga at muling nabuhay ang aming pag-asa. Ngunit hindi lang basta-basta ang mga usbong. Sa bawat araw na lumilipas, ang mga usbong ay naging mga bulaklak na may kakaibang kulay. Berde na kumikislap sa liwanag ng araw. Parang mga alitaptap na nagtipon sa isang sanga. Hindi namin alam kung paano nangyari iyon, pero sobrang ganda ng mga ito. Para bang ang punong ito ay nagbibigay ng mensahe. Kahit sa pinakamadilim ng mga sandali, may liwanag na pwedeng magmula sa hindi inaasahang lugar. Isang araw, habang abala kami ni Lila sa pag-uusap at pag-aalaga sa puno, may napansin kaming kakaiba. Isang matandang lalaki ang naglalakad papalapit sa amin. Nakasuot siya ng lumang Amerikana at ang kanyang mukha ay may mga guhit ng karanasan at edad. Hindi namin siya kilala pero may kakaibang pamilyar sa kanyang anyo. Mabuhay kayo, mga bata, bati ng matanda habang lumapit. Napakaganda ng inyong ginagawa. Alam niyo ba kung anong puno ito? Nagtinginan kami ni Lila sabay sabing, hindi po, pero namumulaklak po siya kahit sa taglamig. Ngumiti ang matanda at tumingin sa puno. Ito ay isang bihirang uri ng puno na minsang itinanim ng mga ninuno dito. Sinasabing ito ay puno ng pag-asa na tanging namumulaklak sa pinakamatinding lamig. Nagulat kami sa kanyang sinabi, puno ng pag-asa? Walang nakapagsabi sa amin noon. Pero sa kabila ng aming pagkagulat, may kakaibang kislap sa aming mga mata. Parang ang aming pagsisikap ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa inaakala namin. Pero mga bata, patuloy ng matanda, may lihim ang punong ito. Isang araw, may isang bagay na hindi ninyo inaasahan na mangyayari. Bago pa namin siya matanong kung ano ang ibig niyang sabihin, nagpaalam na siya at naglakad palayo. Kami ni Lila ay naiwan na naguguluhan pero sa parehong oras, mas lalong tumibay ang aming determinasyon. Ano kaya ang lihim na iyon? Ano ang pwedeng mangyari sa kinabukasan ng puno? Sa kabila ng aming pag-aalala, patuloy kaming nag-aalaga sa puno. Iniisip ang sinabi ng matanda. Sa bawat araw na dumaraan, mas lalo kaming naging sabik sa kung ano ang maaaring mangyari. Ang mga bulaklak ay patuloy na kumikinang at nagbibigay sa amin ng inspirasyon. Ngunit isang umaga, nang bumalik kami sa punong aming inalagaan, kami ay nagulat sa aming nakita. Ang mga bulaklak ay biglang nawala at sa kanilang lugar ay mga sanga at dahon lamang ang natira. Parang walang nangyari, ngunit sa ilalim ng puno ay isang piraso ng papel na may nakasulat na mensahe. Ang pag-asa ay hindi nawawala, ito ay nagbabago. Sa tamang panahon, ang iyong pinaghirapan ay magbubunga. Napatingin kami ni Lila sa isa't isa, nagtataka sa kahulugan ng mensahe. Ano ang ibig sabihin ng pagbabagong iyon? Sa aming mga puso, alam namin na ang puno ay may iba pang lihim na hindi pa namin ganap na nauunawaan. Ngunit ang natitiyak namin, ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Sa likod ng bawat pagsubok, may bagong simula. Sa aming pagbabalik sa hardin, ramdam ko ang malamig na hangin na unti-unting bumabalot sa amin. Ang mga dahon ay unti-unti nang nawawala sa puno, ngunit sa gitna ng kalungkutan ng taglamig, naroon ang aming punong namumulaklak. Sa tuwing tumitingin ako sa kanya, parang nakikita ko ang pag-asa. Ako si Lila at kasama ko ang kaibigan kong si Arvin. Sa kabila ng lamig, kami ay determinado. Ang punong aming pinangalagaan ay nagbigay sa amin ng lakas ng loob na magpatuloy. Lila, tingnan mo ito, sigaw ni Arvin habang nakaturo sa isang sanga. Doon sa sanga, may maliliit na usbong na nagsisipaglabasan. Hindi ko alam kung paano, ngunit sa gitna ng taglamig, ang aming puno ay nagbigay ng mga bulaklak. Parang mahika ang nangyayari at hindi kami makapaniwala sa aming nakikita. Bawat araw ay ginugol namin sa pagbibigay ng pag-aalaga sa aming puno. Binibigyan namin ito ng sapat na tubig kahit na ang hamog sa umaga ay tila hindi matutunaw.
Pinoprotektahan namin ito mula sa malamig na hangin at binabantayan sa tuwing may mga ibon na nagtatangkang sirain ang mga bulaklak. Ang aming punong namumulaklak ay naging simbolo ng pagtitiis at pag-asa sa aming buhay. Isang umaga, habang kami ay nag-aalis ng mga tuyong dahon sa paligid ng puno, biglang nagtanong si Arvin, "Lila, ano kaya ang mangyayari kapag ang taglamig ay natapos na?" Nag-isip ako sandali bago sumagot. Siguro magiging mas maganda pa ang mga bulaklak. Baka mas marami pa ang mamulaklak. Ang punong ito ay hindi lang para sa taglamig. Ngunit habang binibigkas ko ang mga salitang iyon, may naisip akong kakatwa. Paano kung ang punong ito ay hindi na magbulaklak sa susunod na taon? Paano kung ito ay isang beses lang sa isang buhay na pagkakataon? Ang idea na iyon ay hindi ko maialis sa aking isipan, ngunit pinilit kong huwag ipakita kay Arvin ang aking pag-aalala. Sa isang gabi, habang kami ay nagkukwentuhan sa ilalim ng mga bituin, may narinig kaming kakaibang tunog. Ito ay isang pagkaluskos na tila nanggagaling sa likod ng aming hardin. Nagkatinginan kami ni Arvin at sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay, kami ay tahimik na naglakad patungo sa pinagmulan ng tunog. Ang aming mga hakbang ay mabigat sa lupa at ang hangin ay tila mas malamig sa bawat hakbang. Ang pagkaluskos ay patuloy at habang kami ay papalapit, ang tunog ay tila nagiging mas malinaw. "Ano kaya iyon?" bulong ni Arvin sa akin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, ngunit ang aking puso ay bumibilis ang tibok. Sa likod ng hardin, sa isang sulok na hindi namin madalas napuntahan, nakita namin ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang patsi ng lupa. Ang kanyang mga mata ay nakapikit at tila siya ay nasa malalim na pag-iisip. Sa kanyang harapan ay may maliit na punong kahoy na tila kapareho ng aming punong namumulaklak. "Paumanhin po, sino po kayo?" tanong ni Arvin na hindi nakapagpigil. Dahan-dahang iminulat ng matandang lalaki ang kanyang mga mata at ngumiti. "Ako si Mang Isidro," sagot niya. "Matagal ko nang sinusubaybayan ang inyong puno. Napakaganda ng inyong ginawa." Nagulat kami ni Arvin sa kanyang sinabi. Paano niya nalaman ang tungkol sa aming puno? At bakit siya narito? "Bakit po ninyo ito sinusubaybayan?" tanong ko, puno ng kuryosidad. "Sa bawat taglamig, may isang punong namumulaklak dito sa hardin na ito," paliwanag ni Mang Isidro. "Ito ay isang punong may mahikang taglay. Ngunit hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataong makita ang kanyang mga bulaklak." Kasabay ng kanyang mga salita, biglang lumakas ang hangin at naramdaman namin ang pagyugyog ng lupa. Ang aming puno ay tila nagliwanag at ang mga bulaklak nito ay kumislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. "Bakit po kayo nandito?" muling tanong ni Arvin na tila hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Ngumiti si Mang Isidro at sa isang iglap siya ay naglaho. Ang kanyang mga huling salita ay umalingaw-ngaw sa hangin. "Ang puno ay magdadala ng mensahe. Huwag kayong mag-alala." Kami ni Arvin ay naiwan na naguguluhan. Paano naglaho si Mang Isidro? Ano ang ibig sabihin ng kanyang mga huling salita? Sa gitna ng taglamig, ang aming punong namumulaklak ay nagbigay ng mga bulaklak, ngunit ang tunay na kahulugan nito ay nananatiling misteryo. Sa pag-uwi namin, hindi ko maiwasang mag-isip, ano ang mensahe ng puno? Ano ang nakatadhana para sa amin sa pagtatapos ng taglamig? Ang mga tanong na ito ay bumabagabag sa akin at alam kong hindi ko ito matutuklasan mag-isa. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ko na ang pagkakaibigan namin ni Arvin ay ang magiging susi sa pagtuklas ng sagot sa misteryo ng punong namumulaklak. Noong mga oras na iyon, lumalapit na ang matinding lamig ng taglamig at kami ni Lila, ang aking matalik na kaibigan, ay abala sa pag-aalaga sa aming punong namumulaklak sa hardin. Ang punong ito ay espesyal para sa amin. Natagpuan namin ito noong isang tag-init
habang kami ay naglalaro sa kakahuyan sa likod ng aming mga bahay. Ang mga bulaklak nito ay hindi pangkaraniwan. Maliit, tila mga bituin sa lupa na naglalabas ng kakaibang liwanag kapag sinag ng araw ang tumama. Mula noon, sinikap naming alagaan ito. Pinangako namin sa isa't isa na kahit ano pa man ang mangyari, hindi namin iiwan ang punong iyon. Sa aming murang isip, ang punong iyon ay simbolo ng aming pagkakaibigan, matibay at hindi natitinag ng panahon. Ngunit ngayong taglamig, nag-iba ang lahat. Isang umaga, habang kami ay nagtutulungan na magtanim ng mga bagong pataba sa paligid ng puno, napansin namin ang kakaibang pagbabago. Ang mga dahon nito ay tila mas mahina at ang mga bulaklak ay unti-unting nagkukulay abo. Hindi ko mawari kung bakit, pero ramdam kong may mali. Si Lila, na karaniwang masayahin, ay tahimik lamang na nakatitig sa puno. Bakit kaya ganito? Tanong niya, halos pabulong. Siguro dahil sa lamig? Sagot ko, kahit nasa loob ko, alam kong hindi iyon ang totoong dahilan. Kami ay nag-alala, pero pinili naming hindi magpadala sa takot. Alam naming kailangan naming kumilos. Lumipas ang mga araw at mas lalo pang lumubha ang lagay ng puno. Nagsimula kaming maghanap ng solusyon. Nagbasa kami ng mga aklat tungkol sa mga halaman at nagtanong sa aming mga guro. Ngunit kahit anong gawin namin, hindi pa rin bumubuti ang kalagayan nito. Sa halip, nagmukha itong mas malungkot sa bawat araw na lumilipas. Isang gabi, nagdesisyon kaming magbantay sa tabi ng puno. Binalot namin ang mga sarili sa makapal na kumot at nagdala ng mga ilaw na debaterya. Habang nakaupo kami sa ilalim ng puno, nagkwento kami ng mga alaala noong tag-init, kung paano kami naglalaro sa ilalim ng araw at kung paano namin natagpuan ang puno. Sana bumalik ang sigla nito, sabi ni Lila habang pinagmamasdan ang mga bituin sa kalangitan. Babalik din yan. Kailangan lang nating magtiwala, tugon ko, kahit na sa loob ko ay may kaunting pag-aalinlangan. Ngunit sa kabila ng aming mga pag-aalala, may isang bahagi sa akin ang nagtataka. Ano ba talaga ang lihim ng punong ito? Bakit ito nagbabago sa taglamig? At habang abala ako sa pag-iisip ng mga ito, isang kakaibang liwanag ang aking napansin sa paligid. Bigla na lamang, ang mga bulaklak ng puno ay tila nagningning. Hindi iyon ang karaniwang liwanag na nakikita namin tuwing araw. Ito ay mas maliwanag, mas makulay, parang bahaghari sa gitna ng gabi. Pareho kaming napatingin ni Lila sa puno, hindi makapaniwala sa aming nasasaksihan. Ano ito? Tanong niya, punong-puno ng pagtataka. Ewan ko, pero parang may buhay ito, sabi ko, habang hindi inaalis ang aking mga mata sa puno. Habang pinapanood namin ang mahikang nagaganap, unti-unting bumalik ang saya ng mga bulaklak. Ang kulay abong mga petal ay muling naging makulay at ang puno ay tila bumalik sa dati nitong sigla. Naramdaman ko ang init sa aking puso, isang pag-asang hindi ko maipaliwanag. Ngunit sa gitna ng aming kaligayahan, napansin namin ang isang kakaibang anino na dahan-dahang lumalapit. Sa likod ng puno, may isang matandang lalaki na lumabas mula sa dilim. Hindi namin siya kilala at sa unang tingin, tila isa siyang mahiwagang nilalang na bahagi ng kagubatan. Alam niyo ba ang lihim ng punong ito? Tanong ng matanda. Ang kanyang tinig ay malamig ngunit puno ng kabaitan. Hindi kami nakasagot agad. Sino siya? Bakit siya narito? Sa pagtatapos ng kanyang tanong, biglang humangin ng malakas at ang mga dahon ng puno ay tila sumasayaw sa ihip nito. Ang mga bulaklak ay nagpatuloy sa kanilang mahikang liwanag at kami ni Laila ay hindi makagalaw sa aming kinatatayuan. Lihim, tanong ko sa wakas, puno ng pag-aalinlangan. Oo, at oras na para malaman ninyo, sagot ng matanda. Habang siya ay lumapit sa amin, dala ang isang nangiti na puno ng sikreto. Ang aming mga puso ay tumibok ng mabilis. Ano ang lihim na ito?
at paano ito makakaapekto sa aming pagkakaibigan at sa punong mahal namin. Sa sandaling iyon, alam kong ang aming paglalakbay kasama ang puno ay hindi pa tapos. Ito ay simula pa lamang ng isang mas malalim na kwento na hindi namin inasahan. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, kami ni Thomas ay tahimik na naglalakad patungo sa paborito naming sulok sa hardin. Ang malamig na simoy ng hangin ay pumapaloob sa aming mga suot na jacket, ngunit hindi namin alintana ang lamig. Ang aming pananabik ay mas nag-aalab kaysa sa kahit anong temperatura ng taglamig. Sa gitna ng hardin ay naroon ang punong namumulaklak sa taglamig, isang hindi pangkaraniwang tanawin sa aming lugar kung saan ang mga puno ay karaniwang natatakpan ng yelo sa mga ganitong panahon. Bukas na ba ang mga bulaklak? Tanong ni Thomas. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Sa tingin ko'y malapit na, sagot ko habang hinahawakan ang makinis na balat ng puno. Sa mga nakaraang linggo, ang puno ay tila may kung anong mahiwagang nangyayari. Ang mga usbong nito ay unti-unting bumuka sa kabila ng lamig, na para bang may sariling mundo ito na hindi saklaw ng batas ng kalikasan. Nagsimula ang lahat nang mahanap namin ni Thomas ang puno ilang buwan na ang nakakaraan. Napansin namin ang kakaibang sigla ng mga dahon nito at ang tila masigasig na pag-usbong ng mga bulaklak sa kabila ng taglamig. Nagpasya kaming alagaan ito sa kabila ng mga pag-aalinlangan ng nakatatanda na nagsasabing hindi mabubuhay ang puno sa ganitong panahon. Sa bawat araw na dumaan, mas lalo kaming napalapit sa puno. Naging bahagi ito ng aming buhay at sa bawat pag-aalaga namin dito, natutunan naming maghintay at magtiwala sa proseso. Ang puno ay parang isang guro, tahimik ngunit puno ng aral. Isang gabi, habang naglalagay kami ng pataba sa lupa, napansin ni Thomas ang isang tila kakaibang ugat na lumilitaw sa gilid ng puno. Tingnan mo ito, sabi niya. Itinuturo ang ugat na tila kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Napalapit kami at sinuri ito. Hindi ito karaniwang ugat, parang may kung anong enerhiya na dumadaloy dito, na pumukaw sa aming kuryosidad. Sa bawat hawak namin, nararamdaman ko ang init na hindi karaniwan sa gitna ng taglamig. Parang may lihim na bumabalot sa puno, isang lihim na hindi pa namin lubusang nauunawaan. Puno ng kuryosidad, nagsimula kaming maghukay sa paligid ng ugat. Nag-ingat kami na huwag makasira sa puno, ngunit sa bawat hukay namin, mas lalo kaming namangha. Sa ilalim ng lupa, natuklasan namin ang isang maliit na kahon, tila gawa sa sinaunang kahoy na puno ng ukit. Ang kahon ay may mga simbolo na hindi namin agad maunawaan, ngunit may kung anong puwersa na nag-uudyok sa aming buksan ito. Dapat ba natin itong buksan? Tanong ni Thomas, may halong kaba at pananabik sa kanyang tinig. Hindi ko alam ang tamang sagot, ngunit ang aking puso ay nagsasabi ng isang salitang malinaw. Oo, dahan-dahan kong binuksan ang kahon. Sa loob nito ay may isang maliit na piraso ng papel, tila sulat mula sa nakaraan. Ang sulat ay may kakaibang sulat kamay na ang tinta ay bahagyang kumupas sa paglipas ng panahon. Ngunit ang mensahe ay malinaw. Sa ilalim ng taglamig, ang puno ay nagtatago ng lihim na kayamanan. Ang bulaklak nito ay simbolo ng pag-asa at pagtitiis. Alagaan ito at ang mundo ay magbabago. Para kaming hinipan ng hangin sa aming natuklasan. Ang punong ito ay hindi lamang simpleng halaman. Isa itong sagradong tagapagdala ng mensahe ng pag-asa. Sa ilalim ng taglamig, may buhay pa rin na nagningning na naghihintay lamang na mapansin. Ngunit sa likod ng aming kasiyahan, isang kakaibang ingay ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang lupa ay tila umuuga at ang puno ay nagpakita ng hindi pangkaraniwang paggalaw. Ang mga bulaklak nito ay biglang bumuka, naglalabas ng liwanag na pumuno sa buong hardin. At sa likod ng liwanag na iyon, isang anino ang lumitaw.
isang figura na hindi namin inaasahan. Ang kanyang presensya ay tila isang bahagi ng puno, ngunit may kakaibang aura na bumabalot sa kanya. Huwag kayong matakot, sabi ng figura, ang kanyang tinig ay parang hangin na kumakalma sa aming mga kaba. Ako ang tagapagbantay ng puno. Ang inyong pagtitiis at pag-aalaga ay nagbigay buhay sa kanya. Ngunit may isang bagay na dapat ninyong malaman. Sa kanyang mga mata ay may pag-aalala at kami ni Thomas ay natutulog sa kanyang bawat salita. Ang twist na ito, ang pahayag na hindi namin inaasahan, ay magbabago sa lahat ng aming nalalaman tungkol sa puno. Ngunit bago namin lubusang maunawaan, ang figura ay biglang naglaho na para bang bahagi lamang siya ng hangin. Naiwan kami ni Tomas sa gitna ng hardin, puno ng mga tanong at pag-aalinlangan. Ano ang lihim ng puno at paano ito magbabago sa aming mundo? Ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Sa likod ng taglamig, may bagong pag-asa na naghihintay. Ngunit sa bawat hakbang, kami ay puno ng pananabik sa mga susunod na mangyayari. Ano kaya ang susunod na yugto ng aming kwento?